Ito ho ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Aklat ng Juan, Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tubig ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nanganghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw ng tubig, datapwat, samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang ibang bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat, talatang 10. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kaniya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan." Ngunit sila'y sinagot niya, "Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhas ay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at hindi nagkakamali na mga salita. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Ang titulo po ng ating pag-aaralan ngayon o sa pangangaral po natin ito ay ang pag-uusig matapos ng paghihimala. Ang pag-uusig matapos ng paghihimala. Mga kapatid, kung kayo po ang tatanungin, paano nyo po nai-imagine ang isa pong taong relihiyoso? Kapag po nasasabi na ang isang taong ito ay relihiyoso, ano po ang pumapasok sa isip ninyo na imahe o ginagawa ng isa pong taong pong ito? Yun po bang isang tao na palasimba? Yun po bang isang tao na madalas na manalangin at magbasa ng Biblia? O isang tao po na madalas sumasama sa mga gawain ng simbahan? O kaya naman po ay isang taong maraming imahe na nakadisplay sa kanyang tahanan, o kaya naman po ay mga Bible verses na nakasabit sa kanyang mga dingding at mga pintuan. Mga kapatid, sa mga talata pong itong ating pinag-aaralan ngayon, makikita niyo po ang taong nag-aakalang sila ay relihiyoso, may mga takot sa Diyos, ngunit ang katotohanan po ay malayong-malayo sila sa Kanya. Sila po ay mga taong walang tunay na pagkakakilala kay Kristo at mga tao na walang tunay na pag-ibig at malasakit sa kanilang kapwa. Mga kapatid, kahit gaano po tayo nagpa-practice ng ating mga religious activities, kung hindi po nakikita sa atin ang lumalagong pag-ibig sa Panginoong Hesus at pag-ibig sa ating kapwa, wala pong kwenta yung ating pagiging relihiyoso. Yan po ang katotohanan na gusto ko pong sabihin sa inyo. Kahit gaano po kayo palasimba, mga kapatid, kahit gaano po kayo kahit gaano po kayo sabihin na ho natin madalas nagbabasa ng Bible or nagpe-pray,
Pero kung hindi po nakikita sa ating mga puso ang tunay na pagmamahal at pagkilala sa ating Panginoong Hesus, na nagre-resulta po ng ating pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa, hindi pa rin po natin ito matatawag na biblikal na pagiging makadiyos o biblikal na pagiging relihiyoso. Tayo po sa direktahang salita, mga kapatid, ay may tuturing na mga taong ipokrito o pakitang tao lamang. Yan po yung katotohanan. Ganyan po yung makikita nating ugali, mga minamahal ng mga Hudyo, sa mga talata pong ating pinag-aaralan dito po sa Juan 5. Sa mga talata pong ito, mga kapatid, makikita po natin yung pagpapagaling po ng ating Panginoong Hesus sa isang lalaki pong matagal na hong merong karamdaman. Makikita po natin dito kung ano yung naging tugon ng mga pinuno ng mga Hudyo na inaakala nating mga relihiyosong tao, mga taong malalapit sa Diyos, matapos po nilang mabalitaan ang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa lalaki sa ating kwento. So hinati lang po natin, mga kapatid, yung mga talatang ating pinag-aaralan ngayon sa 30 bahagi. Yung una po ay pinamagatan natin ang paghihirap ng taong may sakit. Ayan po ay nasa verses 1 to 5. Yung pangalawa po ay ang pagpapagaling sa taong may sakit in verses 6 to 9. At yung panghuli ay ang pag-uusig sa taong pinagaling sa sakit. In verses 10 to 16. Ang paghihirap ng taong may sakit, ang pagpapagaling sa taong may sakit, at ang pag-uusig sa taong pinagaling sa sakit. Pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid. Unahin po natin yung paghihirap ng taong may sakit. In verses 1 to 5, makikita po natin ang kahabag-habag na sitwasyon ng taong may sakit dito po sa kasaysayan natin pong pinag-aaralan. Pasinin niyo po yung banggit sa verse 1. Ang sabi ho doon, pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Ito po ay pumapatungkol sa mga pangyayari matapos pong pagalingin ng Panginoong Jesus ang anak ng opisyal. Kung naalala po ninyo yung atin pong pinag-aralan nung nakaraan natin, huli nating pag-aaral dito sa Aklat ng Juan, in chapter 4, verses 46 to 54, maalala po ninyo doon na pinagaling po ng ating Panginoong Jesus ang anak ng isang opisyal mula sa Capernaum. So tumungo siya sa Galilea, nakipag-meet siya sa Panginoong Jesus at ni-request niya na pagalingin ang kanyang anak. Yun po yung pangyayari bago po ito. So matapos po ng pangyayari pong iyon ay pumaroon po ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Ang sabi sa verse 1, umahon po ang Panginoong Jesus sa Jerusalem. Sinabi pong umahon dito, mga kapatid, sapagkat kung pag-aaralan nyo po yung geography ng Jerusalem, mas mataas po na lugar yung Jerusalem kaysa po sa lugar ng Galilea kung saan ang galing ang Panginoong Jesus. Kung ihalin tulad po natin yan sa ating lugar, parang yung Jerusalem ay Baguio. Mataas na lugar, hindi po ba? Pagka pumupunta tayo ng Baguio, sinasabi natin umaahon tayo ron. So ganun po ang Jerusalem. Kaya po sinabi dito sa verse 1 na umahon ang Panginoong Jesus patungong Jerusalem sapagkat mataas na lugar ang lugar ng Jerusalem kumpara po sa lugar ng Galilea kung saan po siya galing. And then nasabi po sa verse 2, sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. So dito po makikita natin na ikinikwento ni Apostol Juan kung ano po ang meron sa pinangyarihan ng tagpupong ito. Doon daw po ay meron tinatawag na isang tangke o sa mas mababaw o English isang pool. Na alam niyo naman po yung pool, di po ba? Yung may tubig, parang swimming pool, mga kapatid. So, at marami po niyan, mga kapatid, sa Jerusalem. Yung tangke po ng tubig o yung pool na naglalaman po ng maraming tubig ay ginagamit po ng mga tao panligo po doon sa mga iaalay po nilang hayop sa Diyos, partikular ay tupa, at ginagamit po kung minsan panghugas ng kanilang mga katawan, o kaya naman para maginhawahan yung kanilang mga katawan sa mainit na panahon ng panahon po yun. Yun po yung gamit ng pool o yung tinatawag po ditong tangke ng tubig dito po sa verse 2.
So yung pool daw po na ito ay matatagpuan sa tabi ng pintuan ng mga tupa o sa Ingles ay sheep gate, na makikita po natin kung titingnan niyo po yung mapa ng Jerusalem na sa gawing hilaga po siya ng syudad na ito. Ito po ay maliit na lagusan kung saan idinadaan po yung mga tupang inaalay sa Diyos nung panahon pong ito. Kaya po tinawag po siyang pintuan ng mga tupa. Dito po dumadaan yung mga tupa o yung mga sheep na inaalay po sa ating Panginoon Diyos nung panahon ng lumang tipan. Ito daw po ay tinawag din na Bethesda, kung papasinin niyo sa verse 2. Yung salita pong Bethesda, isa po itong salitang Hebreo, nang ibig sabihin po noon ay house of mercy o bahay ng awa. Marahil tinawag po siyang ganoon sapagkat pinapaniwalaan po ayon po sa pamahiin ng mga Hudyo nung araw, ito pong pool na ito ay nakakapagpagaling daw ng mga karamdaman, nakapaghihimala daw siya. Kaya tinawag po siyang house of mercy o bahay ng awa. So ito daw di umano, ayon sa kanilang pamahiin, ay nakakagamot ng anumang karamdaman, anuman pong sakit. Then nasabi po sa verse 2, may nakapaligid daw po ditong 5 portiko. Alam niyo po ba mga kapatid yung mga portiko? Na yung portiko po o sa salin po ng ang salita ng Diyos ay meron daw pong 5 silungan. So ito po ay silungang gawa po sa bato na nagbibigay po ng proteksyon sa mga gumadaan na tao para po hindi sila mainitan kapag sila ay naglalakad o kaya naman ay maulanan. So para siyang may bubong na nakapalibot doon po sa pool na ito, sa tangke na tubig na ito na atin pong pinag-aaralan. So doon po dumaraan yung mga tao para hindi sila mainitan o kaya naman ay maulanan kapag po tag-ulan. Ngunit mababasa po natin in verse 3 na yung mga taong mga nasa portiko ay hindi po mga dumadaan lamang. Ang sabi po doon sa verse 3, marami pong tao doon sa portiko o sa silungan na mga taong meron pong malulubhang sakit. Nakita niyo po ba yon? Tingnan niyo po, sabi sa verse 3, na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Nabasa po natin in verse 3 na binahagi po sa atin ni Apostol Juan kung ano-ano pong klaseng sakit meron po yung mga taong nakahandusay doon po sa tinatawag na mga portiko. Ano-ano daw po yung klase ng mga sakit ng mga tao naroroon? Meron daw pong mga bulag, meron daw pong mga pilay, at mga natutuyo. So baka nagtataka kayo kung ano po yung natutuyo dito. So pinag-aralan po natin yan sa original na salita, yan nasa Griego, yan po yung pumapatungkol sa mga taong paralisado. So hindi po nakagagalaw, kaya po nangatutuyo ang sinabi. Then mapapansin niyo po kung magkaparehas po tayo ng salin sa Biblia, ginamit po, o halimbawa kung ginagamit niyo yung salin na ang Biblia, hindi ko po alam kung gano'n yung Biblia niyo, ay makikita niyo ho na bakante yung verse 4. Sino po dito gumagamit ng ang Biblia? Ayan, si Sister Cecil, si Sister Ben. Ako po, gamit ko po ay ang Biblia. Alam ko po na ang isa inyo gamit ay ang Magandang Balita Biblia. Mapapansin niyo, wala siyang verse 4. Wala pong nakasulat sa verse 4, hindi po ba? Pagtapos po ng verse 3, verse 5 na po agad. Napansin niyo po yon? Pero kung ang gamit niyo po ay Magandang Balita Biblia, kagaya ho halimbawa ng dala ni Sister Tricia, Nanay Lode, at saka ni Nanay Lydia, meron pong nakasulat doon sa verse 4. Nang ganito po ang mababasa natin. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapaggalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. Nakita niyo yan, anak? So, bakit po magkaiba? Marahil tinatanong po ninyo. Ang salin po sa ang Biblia, wala pong verse 4. Doon naman po sa Magandang Balita, Biblia, meron. Ito po ay sapagkat magkaiba po yung manuscript na tinatawag na pinagbatayan po ng mga salin ng Biblia mga ito. Sa mga dumadalo po sa Sunday School po dito, maalala po ninyo na pinalawanag ko po sa inyo na matagal na panahon na nagsisimula tayo sa Sunday School
na yung mga original na pinagsulatan po ng mga taong ginamit ng Diyos upang masulat po yung tinatawag po natin ngayong Biblia, tinatawag pong mga autographs na wala na po sa panahon natin ngayon. Yung original na pinagsulatan ni Apostol Pablo, yung original na pinagsulatan ni Jeremias, hindi pala si Jeremias, meron siya secretary, o kung sino mang sumulat ng author na sa Biblia, yung tawag po din ni autographs. Hindi na po iyan umiiral sa panahon po natin ngayon. Kung gayon, paano po nakarating sa atin ngayon ang Biblia na pinag-aaralan po natin ngayon kung wala na po yung mga original? Ito po ay sapagkat kinopya po ng mga eskriba ang Biblia, na kung pag-aaralan po natin na ilang libo ang kopya ng mga Biblia, at kumalat po yan sa iba't ibang lugar na pinagkunan po ng kopya ng banal na kasulatan na meron po tayo ngayon. Ang tawag po doon ay mga manuskrito o mga manuscript. Na sa progreso po ng pagkokopya, may ilang eskriba po na gustong maglagay po ng sarili nilang paliwanag o dagdag na impormasyon doon sa original na nakasulat. Gaya halimbawa na makikita natin sa Magandang Balita Biblia, doon sa verse 4. Dito po nabasa natin na pinapaliwanag kung bakit maraming tao sa Bethesda noong panahon pong ito. Sinabi doon na kaya pala maraming tao, ayon doon sa komopya na eskriba, kasi meron silang pamahiin na minsan daw pumupunta doon yung anghel, kinakaukaw yung tubig, at kung sinong unang lumusong sa tubig, gagaling ang kanyang karamdaman. So dito nabasa natin na pinapaliwanag po niya yan. Ito daw po ay dahil doon sa pamahiin na ito, kaya maraming tao. Ngunit kung pagbabasihan po natin ang mas mga nauna po at mas katiwa-tiwalang manuscripts o kopya ng banal na kasulatan, hindi po talaga bahagi ng Biblia, original na Biblia yung nakalagay sa verse 4. Kundi dagdag lang po yan ng mga komopya ng banal na kasulatan. Iyan po yung dahilan kung bakit wala sa salin ng ang Biblia, na gamit ko po ngayon at gamit ng ilan sa inyo, yung verse 4, while sa Mabuting Balita Biblia ay meron siya. Ito po ay sapagkat binasi po ang salin ng ang Biblia, yung kanila sa mga kopya ng mas mga nauna, mas matatanda at mas matagal na at mas katiwa-tiwala ng manuskrito o manuscript kaysa po doon sa mga salin ng Magandang Balita Biblia na later na po. Ito, yung mga manuscript ay mas bago na, mas moderno na yung pinagkunan. Ito po yung dahilan mga kapatid kung bakit ang Biblia, yung salin sa ang Biblia na ginagamit po natin ngayon sa pangangaral, mas maire-recommenda ko po sa inyong gamitin dahil ito po ay naniniwala tayo na mas malapit doon sa original na kopya ng banal na kasulatan. So sa makatuwid mga kapatid, hindi po talaga bahagi ng salita ng Diyos yung nakikita nyo sa nakasulat sa verse 4 ng Magandang Balita Biblia. Iyan po additional na lang, dagdag na lang po ng mga komopya ng Biblia para ma-supplement, mas magkaroon tayo ng ideya kung ano po ang nangyayari sa tagpupong ito. Ito po dagdag lamang ng mga eskriba na gustong ipaliwanag sana yung laman ng Biblia. Gayun pa man po, hindi po natin inaalis mga kapatid yung posibilidad na totoo po yung kanilang idinagdag na impormasyon dito. Bagamat hindi yan talaga original na sinulat ni Juan, hindi natin inaalis yung posibilidad na totoo yung mga nilagay ditong impormasyon na pamihiin ng mga Hudyo kung bakit marami pong tao sa lugar po na ito ng panahon pong ito. Marami pong kaya talaga maraming tao doon, o maaari po kaya po talaga maraming tao doon sa Bethesda ay dahil sa pamahihiin po ng mga tao na gagaling yung mga sakit po nila kung una po silang makalulusong sa pool matapos po na nakawkawin ng di umano ng anghel ng Panginoon yung tubig. Bagamat wala po talagang batayan yun sa Biblia. Isa po sa umaasa sa kahimalang ito na pinapaniwalaan nila ay yung isang lalaking may sakit na binanggit po ni Apostol Juan sa verse 5. Ang sabi po doon, at nagkaroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. So, hindi po binanggit sa talata, mga kapatid, kung ano po yung sakit ng lalaking ito, pero kung titingnan po ninyo yung context, halimbawa in verse 7, makikita nyo po na halos o hindi na po talaga makatayo yung lalaki pong ito dahil sa kanyang karamdaman. Sa marahil, sobrang
pinahihirapan na po siya, sobrang hinang-hina na siya. Dahil biruin nyo, 38 years na siyang may karamdaman, mga kapatid. Imagine nyo po kung gaano yun kahirap, kung ilulugar nyo yung inyong sarili sa sapatos nung lalaking may 38 taon nang dinaramdam. Di ba tayo nga lang po, pagka kahapon dumalo kami kila Sister Cecil, at alam ko yung pakiramdam ni Kuya Jan na masakit yung kanyang katawan. Dahil ako po kagagaling lang din ho sa trangkaso. Ilang araw lang po yun, di ba? Parang ayoko na. Napakasakit ng aking nararamdaman. Imagine niyo to, mga kapatid, hindi lang trangkaso yung nararamdaman ng taong ito. At hindi lang ilang araw yung pinag-uusapan o ilang linggo. 38 years yung lalaking ito na meron siyang dinaramdam na nagpapahirap sa kanya na halos hindi na siya makabangon. Ano po? May mga pero imagine niyo po, mga kapatid, yung hirap ng sitwasyon po na ito. Marahil po, mga kapatid, kung kani-kanino na siyang manggagamot, nagpakonsulta sa loob po ng 38 years. Biruin nyo kung kayo yung may ganung karamdaman sa loob ng 38 years. Baka kung kani-kanino na kayong manggagamot pumunta. Kung nabubuhay siguro si Mang Kepweng nung araw, baka pinuntahan nyo na. Dahil desperado na ho kayo. Marahil, ubos na po yung kanyang mga ari-arian, kakapagamot sa iba't ibang mga espesyalista. At wala na siyang ibang magawa para magbakasakali na siya ay gumaling, kundi pumunta po doon sa pool ng Bethesda para baka sakaling siya po ay makaranas ng quote-and-quote himala. Ganyan po katindi, mga minamahal, yung paghihirap na nararanasan po ng lalaking may malubhang sakit na ito. Ngunit may maganda pong nangyayari dito po sa verses 6 to 9, kung saan nanggagaling po, o kung saan po nanggaling yung pangalawa po nating punto na pinamagatan po natin ang pagpapagaling sa taong may sakit. Nandun po tayo sa second point, ang pagpapagaling sa tao pong may sakit in verses 6 to 9. Yan, parang ganyan, yung may sakit. Ayan. So, in verses 6 to 9 po, mga kapatid, mababasa po natin ang mapaghimalang gawa ng ating Panginoong Hesus na pagalingin po ang isang lalaking 38 years na nagdudusa sa kanyang karamdaman. Sabi ho ron sa verse 6, nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, sabihin matagal na siyang may sakit, sinabi sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Again, makikita po ninyo dito yung pagiging all-knowing. Pag sinabing all-knowing, mga kapatid, nakakaalam ng lahat ng bagay, walang nalilingid sa Panginoong Jesus. Kahit po first time lang po niyang makita yung lalaking ito, alam na po niya ang matinding pinagdadaanan ng lalaki pong ito na matagal na siyang merong dinaramdam sa kanyang kalusugan. Bakit po niya yun nagawa, mga minamahal? Sapagkat po ang Panginoong Hesus na atin pong pinag-aaralan ngayon ay hindi lamang po siya basta-basta tao, siya po ay tunay na Diyos. At gaya ng isang tunay na Diyos na nakakaalam po ng lahat ng bagay, ang Panginoong Hesus po ay nakakaalam ng lahat. Wala pong nalilingid sa Kanya. Masapansin niyo din po doon sa talata na tinanong po siya ng Panginoong Hesus. Ang tanong po ibig mo bagang gumaling? Nakita niyo ho ba yun? Hindi po niya ito tinanong kasi hindi niya alam yung sagot. Kasi kasasabi ko lang, alam niya ang lahat ng bagay. At napaka-obvious po, kahit sa ordinaryong tao, na kaya po naroroon yung taong iyon, sapagkat umaasa siyang gagaling siya. Of course, ang sagot po dito, obviously, gusto niyang gumaling. So bakit po tinanong yun ng Panginoong Hesus? Obvious naman ang sagot. Ito po ay sapagkat gusto niyang makipag-usap sa taong ito. Gusto niyang abutin yung taong ito. Gusto niyang magkaroon ng ugnayan. Gusto niyang magkaroon ng relasyon sa tao pong ito. Habang ang lahat po ay abala sa sarili nilang problema, kung paano sila gagaling, at wala pong mapumapansin, mga kapatid, sa kalalagayan ng pobre at kawawang taong ito na may sakit, nagmalasakit po sa kanya at binigyan po siya ng pansin ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin dito, mga minamahal, ang pagiging mabiyaya at mapagmalasakit ng ating Panginoong Jesus.
Alam po niya ang pinagdadaanan ng tao pong ito at hindi lamang po niya alam, gusto niya po siyang tulungan. O mga kapatid, maaaring may pinagdadaanan ka sa mga oras na ito at pakiramdam mo ay nag-iisa ka na lamang at wala nang nakakaunawa sa iyo, ngunit pinapaalala sa iyo ng talatang ito na nagkakamali ka. Nalalaman ng Panginoong Jesus ang iyong pinagdadaanan at siya po, kagaya nung nakikita niyo sa talata, ay nagmamalasakit sa atin. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinag-aadaanan, kasama mo ang Panginoong Jesus. Hindi totoo, kapatid, na walang nakakaunawa o umiintindi sa iyong kabigatan. Iniintindi ka at nauunawaan ka ng Panginoong Jesus. Ganyan po yung makikita natin sa tagpong ito ng Panginoong Jesus, ang lalaking may malubhang karamdaman. Ngunit bakit po, sa dami-dami ng mga may sakit na nakaratay sa mga portiko, bakit yung taong ito ang pinili niyang lapitan at pagmalasakitan? Hindi niyo ba na itatanong na yon? Wala pong binigay na paliwanag si Apostol Juan sa talata na nagpapatunay ng pagiging sobereno ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa atin ang lahat ng kanyang ginagawa, mga kapatid. Kikilos siya kung kailan niya gusto. Tutugon siya sa kung sino mang taong gugustuhin niyang tugunin. Ang kailangan lang po natin, mga minamahal, ay magtiwala sa Kanya na alam po niya ang Kanyang ginagawa at ang lahat ng Kanyang ginagawa ay makatwiran at mabuti kahit minsan hindi natin po ito lubos na maunawaan. So matapos pong tanungin ng Panginoong Jesus ang lalaki kung gusto niyang gumaling, tumugon po ang lalaki, mga kapatid. Ang sabi niya dun sa verse 7, sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Kasi yun yung kanyang pag-asa eh. No? Pagkalawkaw sa tubig, datapot samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang ibang bago. Ang iba bago ako. Diba? Ang pamahiin nung araw, kung sino yung mauna. So kung pangalawa kang nalusong, may nauna sa'yo, wala na. Sayang, better luck next time. Dahil nga may karamdaman siya, hindi siya mabilis nakapupunta doon, wala siyang pag-asa. Hindi po ba? Dito po makikita ninyo na kahit hindi kilala ng lalaki ang Panginoong Jesus, meron po siyang kakayanang pagalingin. Ang lalaking ito, ang tanging pag-asa po niya upang gumaling sa tagpo pong ito mauna sanang malusong sa tangke o ng pool. Pagkatapos po ito kawkawin di umano ng anghel. Ngunit dahil sa kanyang kalalagayan, hindi po siya makatayo sa kanyang karamdaman, hindi po niya yun magawa. At tila po suntok sa hangin yung kanya pong pag-asang gumaling. Kung i-imagine niyo yung sitwasyon. Pero matapos pong sabihin ng lalaki yung kanyang kalalagayan, sabi po dun sa verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ano ang nangyari? Pagdakay, gumaling ang lalaki, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Nabasa po natin ang mapaghimalang gawa ng ating Panginoong Jesus. Matapos mo niyang sabihin ng mga katandang, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka, ay agad-agad gumaling ang lalaki. Hindi po kagaya mga minamahal ng mga fake healers. Sa panahon po natin ngayon na matapos pagalingin daw, di umano, ang isang tao, ay mapapasin nyo, hindi naman talaga siya lubusang gumaling. Di ba naalala nyo nung Sunday School, pinakita ko sa inyo yung video, interview ni Jessica Soho sa di umanong fake healer daw na si Joey Tebes. Sabi niya, napagaling na yung taong, mayroong, hindi nakakalakad, Sister Bel, alala mo? Pinatayo tinapon yung saklay, tapos pinalakad, nakakalakad na pero ilakad ng tao. Hindi talaga totoong magaling. Pinilit lang. Tapos in-interview kinabukasan yung pinagaling, nakakalakad-lakad naman na yung hindi nakalalakad-lakad, yung tunay na kagalingan, hindi proseso, hindi medyo magaling lang. Yung kagalingan na binigay ng Panginoong Jesus dito sa talata, instant. Nung oras din mismong iyon, gumaling yung taong
may karamdaman. Kung hindi siya nakatatayo, agad-agad siyang nakatayo. Napansin niyo po ba yon? Ibang-iba po sa mga fake healers na nagpapakilala sa panahon natin ngayon na nagpapagaling daw, di umano, ng sakit. Kaya mga minamahal, wag po tayo mabilis maging mapaniwalain. No? Delikado po yan. Sa sobrang desperado ng maraming tao ngayon, kapag po may sinabi, doon may nagpapagaling, ang daing sumusugod agad. Maging mapag-usisa tayo at mapag-aral sa Biblia. Kung sila po talaga totoong nagpapagaling. Ikumpara po natin yung pagpapagaling nila sa pagpapagaling ng Biblia. Kasi mapapansin niyo mga kapatid, marami sa mga fake healers ngayon mandaraya. Pinipili nila kung sino yung kanilang papupuntahin sa harapan. At may mga istorya pong realidad diyan. Kapag nakita na naku po, malala na to. Imposible na itong mapagaling. Hindi nila isasama yung sa pila na kanilang pagagalingin. Kasi mapapahiya sila. Makikitang peke sila kasi hindi nila kayang pagilingin. Halimbawa, yung Napolyo. Kasi kailangan yung agad-agad makikita, magpapantay yung paa. Hindi nila kayang gawin yun kasi peke nga sila Mandaraya nga sila Pero hindi po ang Panginoong Jesus. Totoo pong may karamdaman ito. 38 years na may karamdaman, pero agad-agad pinagaling ng Panginoong Jesus. Sasabi doon again sa verse 9, pagdakay. Sa English, immediately ay gumaling ang lalaki. At paano napatunayang gumaling? Binuhat yung kanyang higaan at lumakad. Ayan ang tunay na pagpapagaling sa Biblia. And take note mga kapatid, napagaling po niya yung lalaki kahit wala siyang pananampalataya sa kanya. Napansin niyo po, hindi nga po niya kilala Panginoong Jesus Mamaya makikita niyo, hindi niya kilala Ang pag-asa niya, kaya siya naroon, malusong siya doon sa, ang pananampalataya nasan? Yung pananampalataya niya nasan? Doon sa pool. Wala sa Panginoong Jesus. Pero, sa kabila ng kawalan niya ng pananampalataya, nagawa po siyang pagalingin ng Panginoong Jesus. Makikita po natin, mga minamahal, ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus ay hindi nakabatay sa pananampalataya ng tao. Nakabatay po ito sa soberenong kapangyarihan ng Panginoong Jesus bilang Diyos. Taliwas po again sa mga fake healers na nakikita po ninyo ngayon, na kapag hindi ka gumaling, sisisihin niya? Sino sisisihin niya? Sarili niya? Hindi po, ang sasabihin niya, mahina kasi pananampalataya mo. Kaya hindi ka gumaling. Sino may kasalanan? Yung taong kawawa. Mahina pala yung pananampalataya ko, kaya di ako gumaling. Pero kaiba dito, hindi nga niya kilala Panginoong Jesus, pero napagawa siyang pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Palusot lang po yun ng mga peking tagapagpagaling sa panahon natin ngayon kapag hindi nila napagaling ang isang tao. Ang Panginoong Jesus po, malinaw sa talata, mga minamahal, kayang magpagaling kung gugustuhin niya kahit sumasampalataya o hindi ang isang tao, gaya ng ginawa po ng lalaking, makikita natin sa lalaking may sakit po ito. Pero mga kapatid, kung papansinin niyo yung verse 9, meron tayong problema na nakita. Ginawa po ito ng ating Panginoong Jesus sa araw ng Araw ng Sabat o araw na itinalaga ng Diyos, which is Sabado, nung panahon ng Lumang Tipan, hindi ho yan linggo Sabado, na itinalaga ng Diyos ng Lumang Tipan para mamahinga yung mga tao mula sa kanilang regular na pagtatrabaho, regular na mga gawain, na makikita po nating inutos sa Lumang Tipan, partikular, doon po nakalagay sa 10 utos, sa Exodo 28 hanggang 11. So ito po yung dahilan kung bakit inusig po ng mga pinunong Hudyo yung lalaking pinagaling ng Panginoong Jesus, and eventually, ang Panginoong Jesus mismo ang kanilang inusig. Yan po yung makikita natin sa panghuli po nating punto na pinagmagatan po nating ang pag-uusig sa taong pinagaling sa sakit. In verses 10 to 16, mababasa po ninyo na matapos pong pagalingin ng Panginoong Jesus ang lalaki, ay inusig po siya ng mga pinunong Hudyo dahil nakita nilang binuhat niya yung kanyang higaan sa araw ng Sabat. Ganyan po yung makikita natin halimbawa in verse 10. Ang sabi doon, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Dito po makikita natin na inuusig siya ng mga Hudyo dahil nakita nilang buhat-buhat niya yung kanyang higaan sa araw ng Sabat. Bagay
na inaakala nilang bawal na gawin sa araw ng Sabat na pinag-utos ng Panginoon na dapat na mamahinga ang lahat ng tao. Ngunit ganito po ba talaga mga kapatid ang utos ng Panginoon na dapat gawin sa araw ng Sabat? Ibig sabihin po ba talaga pag araw ng Sabat wala pong pwedeng gawin kahit ano? Kahit buhatin yung sarili mong higaan? Bawal po ba talaga yon? Kung pag-aaralan po natin mga minamahal ng mabuti, ng malalim, yung utos sa araw ng Sabat, hindi po pinag-utos ng Panginoong Diyos na bawal gumawa ng kahit ano. Ang pinagbabawal po ng Panginoon Diyos sa araw ng Sabat ay ang pagtatrabaho o paggawa ng mga regular nilang gawain, sapagkat ito po ay araw na itinalaga ng Diyos upang sila po ay magpahinga at sumamba sa Diyos. Pero hindi po pinagbawal, bawal magluto, bawal. Hindi po gayon. Wala pong partikular na utos na gano'n ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Diyos pala ng lumang tipan. Ngunit hindi po ipinagbawal ng Diyos na gumawa ng mabuti. Halimbawa, yung tupa mo. Halimbawa, pastol ka ng panahon ng lumang tipan. Nahulog yung tupa mo, sister, sa bangin. Araw ng Sabat. Ibig sabihin ba nun, hindi mo ililigtas yung tupa mo? Ganun ba ka walang isip yung utos ng Panginoong Jesus na Panginoon Diyos na yon sa araw ng Sabat? Hindi po. Hindi po bawal gumawa per se pagka-araw ng Sabat. Pwede pong gumawa ng mabuti. Gaya halimbawa ng ginawa ng Panginoong Jesus nung pinagaling po niya yung lalaking may sakit. O kaya naman magbuhat ng higaan dahil hindi naman ito bahagi ng kanyang regular na trabaho. Dagdag na lang po yan, mga kapatid, ng mga pareseo, yung mga pinunong mga Hudyo na dinagdagan nila yung utos ng ating Panginoong Diyos. Sa akin pong pag-aaral, mga kapatid, nagdagdag po sila ng 39 na utos na dapat hindi ginagawa sa araw ng Sabat. Ngunit kung pag-aaralan po natin, hindi naman talaga natin makikita sa Biblia. Tradisyon lang ng tao, inimbento lang ng tao, ng mga pariseo at ng mga Hudyo. Yan po ay kahalintulad ng maraming relihiyon na po ngayon na umiimbento ng kung ano-anong tradisyon na pawang makikita po natin sa salita ng Diyos at gawa-gawa, o pawang hindi po natin pala makikita sa salita ng Diyos at gawa-gawa lamang po ng tao. So inuusig po ng mga Hudyo ang taong ito sa paglabag niya sa mga utos ng tao, pero hindi niya nilabag ang utos ng Diyos. Ngunit hindi ito alam ng lalaking pinagaling, kaya sinabi na lang niya sa kanila, yun nangyari sa kanya kung bakit niya buhat-buhat yung kanyang higaan. Ang sabi po sa verse 11, ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 12, tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Dito po makikita ninyo yung kawalang puso ng mga Hudyong ito. Bakit ko po nasabi? Imbis na matuwa sila dahil sa ilang taon, 38 taon na nagdudusa yung taong ito sa kanyang sakit at nakita nilang gumaling na. Di ba? Ano ba reaksyon ng isang taong may puso o nagmamalasakit sa kapwa? Ay, salamat kapatid! Purihin ang Panginoon! Naawa siya sa iyo! At gayon na hindi ka na maghihirap. Pero makikita ninyo sa talata o nakita nyo sa talata na mas inintindi pa nila yung pagsuway na nagawa ng taong ito na hindi naman talaga pagsuway sa utos ng Diyos, kundi utos lamang na gawa-gawa nila. Ganito po yung isang klase ng relihiyon na walang kwenta at hindi naayon sa Biblia. Kung ang relihiyon po ay higit na concern na sundin ang mga utos na gawa lang ng tao kaysa sa mga utos ng Diyos, gaya ng pagpapakita ng awa sa mga nangangailangan, ang relihiyon pong ito ay hindi galing sa Diyos. Kung ang relihiyon po ay puro lang aral, pero hindi nakikitaan ng pag-ibig sa kapwa, wala pong kwenta ang relihiyong gayon. Peke, masasabi natin ang relihiyong gayon. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos sa Santiago 1:27, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito.
Dito po sablay, mga kapatid, yung mga Hudyong ito, dahil masyado silang concerned na masunod yung gawa-gawa lang nilang utos kaysa sa talagang utos ng Diyos. Then sabi po sa verse 13, ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasay may isang karamihan o may ilang karamihan sa dakong iyon. Dito po makikita natin na hindi na ituro ng lalaking pinagaling sa sakit yung Panginoong Jesus. Dahil matapos pong pagalingin yung lalaki ng ating Panginoong Jesus, agad na nawala, naglaho ang Panginoong Jesus. Dahil marahil sa kadahilan ng umiiwas siya na makakuha ng sobrang atensyon na maaaring maglagay sa peligro ng kanyang buhay na magiging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. So hindi pa panahon para mamatay at mag-alay ng buhay ang Panginoong Hesus ng panahong ito. Kaya siya ay umiiwas na sa tiyak na kamatayan. Kaya po hindi nakita nung pinagaling kung sino ba yung tao na nagpagaling sa kanya na ang Panginoong Hesus. Then pagdating po sa verse 14, makikita natin na muli pong nagtagpo, muli pong nagkita ang Panginoong Hesus at ang lalaking pinagaling. Sabi po sa verse 14, 3 talata na lang mga kapatid, pagkatapos ay nasumpungan niya si Hesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Dito makikita ho natin na pinayuhan po ng Panginoong Hesus ang lalaking pinagaling niya sa sakit. Mahihinuhan po natin dito na kaya po pala nagkasakit yung lalaking ito ng 38 taon, dahil ito po konsekwensya ng kanya hong nagawang kasalanan. Makikita ho natin dito na ang kasalanan po pala, mga kapatid, pakinggan niyo hong mabuti, meron po pala itong nagagawa na tiyak, o meron po talaga itong konsekwensya. Ano po? Sabi nga sa Galatia 6:6-7, Galatians 6:6-7, kung ano ang tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Hindi yun salita lang ng tao Yan ay prinsipyo ng Diyos. Kung nagtanim ka ng masama, nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ng masama. Kung nagtanim ka ng mabuti, mag-aani ka ng kabutihan. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala sa karma. Wag ko na ho sanang maririnig sa inyo na makarma ka sana. Wala pong ganong turo sa Biblia. Alam niyo po ba yung karma? Turo po yan ng mga Hindu at mga Budista. Hindi po yan pananaturo ng Kristiyano na kapag kung ano yung ginagawa mo ngayon, siya magdedetermina sa mangyayari sa iyo sa hinaharap. Pero ang pinapaniwalaan po natin ay yung law of sowing and reaping. Na lahat po ng ating ginagawa, mabuti man po yan o masama, ay aanihin po natin ang konsekwensya balang araw. Mga kapatid, sa una lang masarap at masaya ang paggawa ng kasalanan. Pero sinasabi ko sa inyo, meron po yung konsekwensya. Meron po yung tiyak na konsekwensya. Bagamat naniniwala din tayo na hindi po lahat ng may sakit, baka mamaya isipin ninyo, kaya may sakit yan, kaya may sakit yan. Kasi masamang tao yan. Nakagawa yan ng kasalanan ng araw. Hindi po lahat ng sakit, mga kapatid, baka maipagkamali nyo, baka husgahan nyo yung mga taong may karamdaman na kaya yan nagkaganyan, may kasalanan niyang nagawa sa Diyos. Hindi po lahat ng sakit meron pong katumbas na kasalanang nagawa. Kung tatalon kayo sa John chapter 9 verses 1-3, di na natin mabasahin, pero mababasa niyo po doon na yung mga alagad nagtanong po sa Panginoong Hesus kung sino yung nagkasala, kung bakit nabulag ang isang taong iyon. Sa John chapter 9. Yun po ba bunga ng kanyang sariling kasalanan o kasalanan ng kanyang magulang? At sinabi po ng Panginoong Hesus, walang may kasalanan sa kanilang dalawa kung bakit siya nabulag. Kundi yun po matapos na yun po kalooban ng ating Panginoon Diyos para maluwalhati siya sa buhay ng taong iyon. So hindi po lahat ng karamdaman na nakikita niyo mga minamahal bunga ng kasalanan. Bagamat may mga pagkakataon na yung ating kasalanan ay nagbubunga po ng sakit at karamdaman sa ating mga buhay. So matapos po ng muling tatagpo ng Panginoong Hesus at ng lalaking kanyang pinagaling, nalaman na po niya kung sino ang nagpagaling sa kanya at nag-utos sa kanya na buhati ng kanyang higaan.
Kaya makikita niyo po pagdating sa verse 14, tumalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito, verse 16, uling talata, pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Dito na po nagsimula, mga minamahal, yung mas matinding pag-uusig ng mga Hudyo sa Panginoong Jesus dahil sa tingin po nila, nilabag po ng Panginoong Jesus ang batas ng Sabat, pero ang katotohanan po, wala po siyang nilabag na kahit anumang batas na ng Biblia. Pero nakalulungkot po sa pangyayaring ito, mga kapatid, ay yung naging tugon po ng mga Hudyo matapos po nilang mabalitaan ang pagpapagaling po ng Panginoong Jesus sa taong matagal na may sakit. Imbis na matuwa po sila sa kagalingang naranasan ng kanilang kababayan, at imbis na purihin nila ang Panginoong Jesus at kilalanin kung sino talaga siya, ang naging kapalit pa po ng mabuting paggawa, ang gawa ng Panginoong Jesus, pag-uusig sa Kanya. Nakalulungkot po na tugon mula sa mga taong inaakala ho nating mga relihiyoso at makadiyos. Dahil sa sobrang taas po ng tingin nila sa kanilang sarili at dahil sa dispalinghado nilang unawa sa salita ng Diyos, nalayo po sila sa ating Panginoong Jesucristo. How about ikaw, kapatid, sa mga oras na ito? Masasabi mo bang ikaw ay may tamang pagkakaunawa kung sino po ang ating Panginoong Jesucristo? Ang pag-aaral mo ba ng salita ng Diyos ay ginagawa kang maging mas maunawain at palaibigin sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan? Dinadakila ka ba o dinadala ka ba ng pagiging relihiyoso mo sa mas malalim na pagkakakilala mo sa ating Panginoong Jesus? Unti-unti ka bang nagiging kagaya niya sa paglipas po ng panahon sa bilang isang mananampalataya? O gaya ka lang din ho ng mga Hudyo sa istoryang ating pinag-aaralan na nagkaakalang sila po ay nakakaunawa sa salita ng Diyos, ngunit napakalayo po pala ng kanilang pag-uugali sa tinuturo ng salita ng Diyos. Gaya ka ba nila na walang pag-ibig at malasakit sa iyong kapwa? Gaya ka ba nila na walang pagkakakilala, pagkamangha at pag-ibig sa Panginoong Jesus? Mga kapatid, manawaan po nawa natin na kung ating pagiging relihiyoso ay hindi tayo dinadala sa mas malalim na pag-ibig kay Kristo at sa ating kapwa, wala pong kabuluhan ang ating pagiging makadiyos o yung ating pagiging relihiyoso. Kaya mga minamahal ko pong kapatid, ang akin pong panalangin pakiusap sa bawat isa, nawa po makita yung ating pag-ibig sa Diyos unang-una at pag-ibig sa ating kapwa bilang mga tunay na Kristiyano. Kasi yan po ang marka ng isang tunay na mananampalataya. Hindi po sa kung anumang ritual na nakasanayan natin ginagawa tuwing linggo, gaya po ng mga Hudyong ito.